So sayang naman po yung pagkakataon na ito na kumbaga pwede siyang makapag-aral, pwede siyang makapag-aral ng dire-diretso hanggang kolehiyo. Anong pangalan nito si ano? Yan naka-blue. Opo. Ha? Dito ka nga. Mahiyain. Anong grade ka na? Grade 9 po. Grade 9 sa public? Nag-aral po ako dati sa private Oo. foundation lang po. So lumipat ka ng ano, ng public? Hindi po, una po sa public ako nag-aral. Tapos po lumipat po ako sa private. Tapos, Kung napatigil po. napatigil ka. So ngayon, anong grade ka na dapat ngayon? Grade 9? Grade 9 ka ba nag-stop? Naglumipat? Natapos mo yung grade 9 o hindi pa? So kung papasok ka ngayon, grade 9 ka ulit. Anong paboritong subject mo? Ha? Math? Gusto mo mag-aral ulit? Gusto po sana. Oo. Oo. Hindi pwede? Gusto mo ba mag-aral sa Talaw-Taw? Gusto po sana. Gusto mo? May kakilala ka bang? Kilala mo ba si Bella? Parisan, kilala mo? Hindi. Wala kang kilala doon sa taga-Pinagbayanan? Meron po yung tita ko po kilala. Parisan din po. Parisan din. Oh. Pero gusto mong mag-aral. Gusto po. Ito po mga kababayan, oh. Ito. Anong pangalan mo, Iha? Karin po. Karen. Karen, ilang taon ka na? 18. 18 years old po si Karen. Nag-stop siya ng grade 9. So kung papasok siya, grade 9 pa rin po siya. Ngayon po kasi, ang sabi po ng nanay niya ay kasi wala siyang makatulong dito sa bahay. Kaya hindi na muna siya pinag-aaral. Kaya lang sayang naman po kung pwede naman po siyang mag-aral. Si Karen, gusto niya pong mag-aral. Gusto mo mag-aral? Ano ang pangarap mo, Karen? Ha? Teacher. Ayan. Ayan ako nga tong mic. Ito dito. Mag-usap nga tayong dalawa. Ayan, so mga kababayan, habang namimigay po kasi kami ng mga school supplies dito sa sitio Agbakong, nakuha po ni Karen yung aking atensyon. Kasi nga sabi ko, akala ko po nag-aaral siya. Ang sabi po, hindi po pala siya nag-aaral kasi sabi ng nanay niya ay walang makakasama o makakatulong din sa bahay. Ilan ba ang mga kapatid mo, Karen? Isa na lang po kapatid ko. Isa na lang. Nag-aaral ba yung kapatid mo? Nag-aaral po. Saan nag-aaral? Sa Pinagbayanan. Anong grade na yung kapatid mo? Ano ko po rin, foundation din po sa private. Sa pero private. lilipat po siya ngayon sa public. So lilipat sa public yung kapatid mo. Pero sabi mo kanina ay gusto mong mag-aaral, ano? Opo. Ang pangarap mo ay maging Teacher po. teacher. Bakit gusto mong maging teacher? Kasi po, madami pong bata dito. Gusto ko po turuan yung mga Gusto mong bata. turuan yung mga bata dito. So ano yung mga ginagawa mo sa bahay para makatulong ka kay nanay? Pag minsan po nasama po ako sa kaingin. Sa kaingin? Opo, tatanim. Tatanim po ng mga balinghoy. Oo. Nagtatanim ka din ng palay, gano'n? Opo. Oo. Sayang naman, ang paborito mong subject mo ay? Math po. Math? Bakit math? Madali para sa iyong math? Opo. Pero nung nag-aaral ka, kumusta naman ang grades mo? Okay naman? Okay naman po. Pasado naman? Hindi ka naman bumabagsak? May ano po na bagsak. Merong subject na bagsak? Pero pagka ganun, pero sa huli, sa pagkatapos ng school year, pasado naman.
Pero sayang, no? Sayang po kasi gusto niya pong mag-aral. Tsaka parang nakikita ko talaga sa kanya na ano na gusto niyang mag-aral. So, paano um, kung doon ka sa ano, sa Talautaw ka mag-aral ng grade 9, papayagan ka ba? Ayun po. Kung papayag po ang aking nanay, Pero gusto mo, gusto po. gusto mo mag-aral doon. Yun po, gusto niya pong mag-aral kaso baka hindi daw po siya payagan ng kanyang nanay. Ano? Ganda, grabe ganda ng mata, no? Ganda na, napakagandang ano, magandang bata ito. Ayun. Siguro kausapin natin si nanay, no? Para lang ano, baka kasi sakali na pwede naman na doon ka mag-aaral tapos meron kang kasama na taga dito din. Hindi ko alam kasi hindi mo pala kilala sila Boying. Parisan hindi mo kilala. Sa pinagbayanan din 'yon. Pero sa Talautaw nag-aaral yun ng ano ng grade 6, ngayon grade 7 na siya. Tapos ito namang si Bella, may grade 7 din doon mag-aaral. Nasaan si nanay? Nasaan si nanay? Diyan pa? Ha? Kukwentuhan lang naman po tayo. Ano po? Okay lang po. Okay lang po, naka-video. Ha? Okay lang. O, dito ka rin. Dito ka. Umupo ka dito at tayo magkukwentuhan. Dito ka humarap. Gawanan ka. Yan. Ganyan. Ayan, so ngayon po ay kasama naman natin yung nanay ni Karen. Kasi sabi nga ni Karen, and kanina nabanggit din ni nanay na kaya hindi nag-aaral si Karen kasi wala siyang kasama. Ano po? Opo. Wala po nga akong katulong. Wala na po ba kayong asawa, nanay? Meron po. Ay, nasaan po ang inyong... Nandito rin po. May kasama naman po kayong sa bahay. Minsan po nasa bukid po ang asawa ko. Kasi ako lang po nandito sa baryo. Opo. Para saan po ba nakasama nyo si Karen? Ano po ang... Hindi, mga siya na nagluluto, nakuha tubig, naglalaba, ganun. So siya po yung gumagawa noon. Pagka wala kaming balinghoy, siya rin nangangali ng balinghoy. Ay kaya lamang po, sayang naman dahil kumbaga kung pwede naman siyang makapag-aral, hindi po ba ninyo minsan inaano yun na baka mas dapat na nag-aaral siya para mas makatulong siya sa inyo sa mga darating na panahon? Ay, ito po nga pasukan, pinapasok ko silang magkapatid. Ay, na nga po, lagi po minsan ako masasakitin. Kaya kinuha ko po siya sa school ng 6 buwan siya napasok. Yan po. Ang tatay naman po niya, lagi nasa bukid namin. Paminsan-minsan lang ang nababa at binibigyan ng pambiling bigas ang mga anak namin na napasok. Kaya po, kinuha ko siya. Kaya lang po ay gusto naman ni Karen na mag-aral. Talagang gusto. Ay, kinuha ko nga lang. Ang naisip ko po kasi sana ay kung papayagan ninyo siyang mag-aral, pwede ko po siyang ipag-aralin sa Talautaw. Ay, pag pareho na po silang napasok, baka hindi po naman kaya namin ang gastusin sa mga bata. Kala mo, ang ginagastos namin sa pagkain lang nila at pansabon, ay biro-biro din naman ang gastos. Pero kung mag-aaral po siya sa Talautaw, wala na po kayong aalalahanin. Ako na po ang magpapaaral sa kanya. Ako na po ang gagastos. Ay, naranasan ko po yung nagpaaral sa Talautaw, yung panganay ko doon ko pinapasok. Wala po talaga kaming gastos. Oo. Kaya nga po. So, ganun po yung kung halimbawa gusto po ni Karen at kung kayo naman po ay papayag, ako na po yung magpapaaral kay Karen para hanggang high school at kung makahanap po tayo ng sponsor hanggang kolehiyo, papapasukin po natin si Karen. Dahil gusto niya daw po maging teacher, siyempre, posible naman po yun na mangyari, lalo pa kung merong tutulong, hindi po ba? So sayang naman po yung pagkakataon na ito na kumbaga pwede siyang makapag-aral, pwede siyang makapag-aral ng dire-diretso hanggang kolehiyo.
Ay, kung kukunin po naman marami po naman gustong mag-aral sa Talawtaw. Ito, may anak din babae. Ah, Malaki na rin. opo. Ay, pero ito po kasing si Eh, Karen ay gusto niyang Matagal pa po naman ang pasukan. Mhm. Ayan. So, yun po. Kung papayagan niyo po siya na mag-aral sa Talawtaw, ako na pong bahala. Wala po kayong alalahanin na kahit ano. Pagkain, damit, baon. Wala po kayong aalalahanin. Ang ano lang po noon ay di yung inyong pagpayag na makapag-aral po si Karen. Para dahil nakakapanghinayang naman po, grade 9 na din. Ilang panahon na lang mag senior high, pwede nang mag-aral ng college after. So sayang naman po. Meron na rin po kaming mga scholar diyan sa sa Pinagbayanan. 4 na po yung scholar namin, 4 na estudyante na din yung scholar namin. Ngayon kung inyo nga pong papayagan si Karen, di para madagdagan po yung aming scholar at para makatulong po sa inyo din sa future. May high school po ba din? Meron po. Hanggang grade 10 po meron. Sa Talawtaw. Wala pang high school din sa Talawtaw. Meron po. Kaya siya sa public ay hindi na parang makapasok siya doon. Aha. At sabi raw mo, grade 9 na raw, isang taon na lang. Ah. Adi napatigil na siya. Adi tapos dito naman sa isang school, sa private, ay kahit ganyan, ay doon naman talaga po tinatanggap naman kahit ano. Aha. Gaw na doon, aywan, wala atang grade doon sa school na yun. Mm. Basta nag-aaral ang bata, ganun. Kaya lang, hindi po nagpo-progress Hindi dun po. sa magiging kolehiyo. Yan, Wala po. Medyo matagal. Ano po? Ay siguro, ay gusto nga niyang mag-aral. Ang sabi niya, nanay, doon na lang ako mag-aaral sa Mamburao. Kaya ako wala akong mga kilalang mga kwan doon. Paano ko ikaw mahanapan ng titirahan doon? Yan daw. Hindi na nga lang. Dito na nga lang sa amin. Ayun. So yun po mga kababayan, sayang naman kung hindi po makakapag-aral si Karen. Sana ay payagan ni, ano pong pangalan ni nanay? Rina. Rina. Opo. Nanay Rina. Ayan, sana po ay payagan ni Nanay Rina. Pag-usapan din po ninyo ng inyong asawa nanay, ano po? Kasi Gusto sayang din po tutungan yung ng tatay niya pagkakataon. makapag-aral eh. Opo, napaka ano po na makapag-aral ang bata. Sa bagay, dito din naman sa baba, Mhm. may kasama din naman ako aking mga anak na, Mhm. may anak naman ako na may pamilya na, pero nandito sa amin. Ah, malapit lang naman ho. Diyan din sa amin, na tuloy din sa aming bahay. Ayun. Ayun, mukhang ano po. Malapit-lapit ng payagan ni Nanay Rina si Karen na mag-aral sa Talawtaw. Ay, Ayun. halimbawa po, kung papasok sila sa Talawtaw o Opo. hanggang kailan sila madadala doon. Ngayong pasukan po, ang start po kasi ng pasukan ay June 8. So, babalikan ko po siya ng siguro mga June. Alamin ko po yung enrollment, kung anong date yung enrollment. Pero bago po mag June 8, dapat nandoon na po sila para mag-start na po yung pasukan. Kami naman po ay walang ano-ano ay nandito din. Kaya siya naman po, tsaka yung ibang mga scholar, pwede naman po yung umuwi-uwi. Hindi naman po yung kumbaga 5 buwan o 6 na buwan na nandun. Hindi naman po. Basta may pagkakataon, uuwi po kami, Dito po nga, dadalawin po diyan namin po sa kayo. kabilang baryo, may napasok mo dito sa Talawtaw. Meron po. Malibhasa ay kakilala ng kay Kwan, kay Puno. Aha. Adi yan ang nagdadala doon. Baka yung si Mika Jane kanina, ano? Mm. Yung bata, no? Tapos yung si Boying, doon din nag-aaral. Ay minsan doon nga sila na nag-graduate. ganyan doon napapasok. Sabi ko, hindi na ako nakakarating ng Talawtaw. Tagal na akong kuan kaya wala akong kakilala doon na matutuloy ng bata. Ay noon naman, nang pistahan sa Talawtaw, nakarating ako doon. Kaya ang aking panganay nakapasok doon. Siya ay medyo alanganin pa. Aha. Pero isang taon din lang siya pumasok doon. Ayun. So kung sakasakali naman po kasi may makakasama naman po siyang mga taga rito din, yung taga Pinagbayanan. So doon po sila titira, sama-sama po sila doon sa tirahan na ang iintindihin po nila doon ay mag-aral. Ay mabuti po kung may kasama siya. Hindi po lang siya nagsusulo. Opo. Di, kahit malayo sa amin, hindi din siya malulungkot. May kasama siyang taga rito. Ayan. Mabuti no. Ano, Karen? Papasok ka na ngayong pasukan? Ha? Oo. Di
sige-sige lang mag-aral ang mga bata. Yes, totoo po yan. Napakahalaga ng edukasyon, napakahalaga na makapag-diretso po ng pag-aaral. So, babalik po kami, Nanay Rina, para malaman kung ano yung final na decision po ninyo. Mm. Pag-usapan po siguro ninyo ng asawa ninyo. Ah, Tapos, para malaman po natin kung kailan natin siya madadala din ng Talauta para makapag-aaral po siya doon. Ano po? opo. Ayan. Ano? Karen, excited ka na? Ha? Excited na po. Ayan, excited na si Karen. Yes. Ayan po mga kababayan. So, pagtulong-tulungan po natin na makapag-aral itong si Karen sa susunod na pasukan. Ayan, para meron din po kasama si Bella dun sa sa Talawtaw sa kanyang pagpasok. Kasi yung magpinsan po yung magkasama doon, si Bella saka si Boying. Parehong parisan ang apelyido po noon. Ano apelyido mo, Karen? Ha? Pandak po eh. Ano? Pandak. Pandak? Anong Pandak? Ganon? Pandak. Pandak ang kanyang apelyido. Ayan. So, si Karen Pandak. Kayo ay lihitimong taga rito po kayo? Opo. Kumbaga yung mga ninuno po ninyo talagang mga taga rito. Taga rito. Ayan. Sige. Ayun po mga kababayan, so yun muna po yung update natin at babalitaan ko po kayo sa kung ano ang magiging kalagayan o yung gagawin po natin dito sa kay Karen. Hopefully, ako po I'm really hoping na pumayag si Nanay Rina saka po yung kanyang asawa na mag-aaral itong si Karen para sa ganun makapagpatuloy po ng pag-aaral itong si Karen. Yun lang po mga kababayan, maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye ka muna, Karen. Nanay, bye-bye. Ayan. So, sige. So, babalitaan ko po kami. Nanay, ha? Pero sana payagan nyo po. Sana payagan nyo. Sige, papayagan mo. Gusto nga siya mag-aral. Oh. Ayan, Karen, makakapag-aral ka na. Salamat. Sige. Babalik kami, ha? Okay. Ayan. Sino pa po? Yung nanay na may anak pero wala dito. Kayo po, ilan po ang anak nyo? Isa? Ikaw po ate? May anak ka po? Nag-aaral? Isa? Ubusin na natin ito. Dalawa. Si kuya? Isa? Ito pa. Ako po, may anak po. Wala dito. 4! Ang dami mo namang anak ate. Ayun, yan ang nagtatanim ng mais sa Lahat napasok na? lahat. Lahat? Ilan lahat ang anak mo ate? Ilan? 10? Grabe. Hindi nga. Yung 4 na ang napasok. Pero 10 ang anak mo ate? Grabe. Ang bilis mo naman gumawa. Parang ang bata mo pa. Ilang taon ka po nag-asawa? Hindi mo na alam kung ilang taon nag-asawa. Ayan. Aray ko. Wala daw yung anak niya ditong 4. Kaso ilan pa daw? Ito. Kasya pa. Para sa'yo. Grabe ka naman. Ang bilis mo naman gumawa ate. 4. May ahin yung panganay yun, naglakad ka na binata. Yung kanina yung nahihiya. Pero hindi yan napasok, yung mga kapatid niya naman. Ay, mga kapatid. Sige. Ayan. Ikaw din po. Sino po? May anak po kayo? May anak ko niya, bunsuan. Bunsuan. Sige po. Ibigyan ko kayo. Ayan po. Sino pa? Huli na. Last. Sino? Last. Ikaw, nag-aaral ka? Hindi. Yan. Sino? May anak ka? Nasaan? Anong ginagawa ng anak? Pero nag-aaral. Saan po napasok? Ito. Para sa iyo ito. Ito ang pinakahuli. Dahil ikaw ang pinakahuli, kailangan mong sumayaw. Oo nga! Ayaw sumayaw ni nanay para sa anak niya. Hindi marunong sumayaw si nanay? Ay, joke lang po yun. Yan. Welcome.
Ayan, pwede po bang iwanan na namin tong kahon? Para hindi, para wala na kaming bit-bit. Ayan, dito na lang po. Ayan. Salamat po. O siya, magpapaalam na po kami. Ayan po mga kababayan. So, dito po natatapos yung ating pamimigay ng school supply. So, napamigay po natin yung total na 50 dun sa Dapdap saka dito sa Agbakong. So, yung iba, binigay na po natin dun sa magulang na yung mga anak ay wala po dito kasi nasa hasikan. Kaya itinanong na lang natin kung ilan yung anak niya at doon na lang po natin sa nanay ibinigay. So, dito po natatapos yung ating pamimigay ng school supplies. Pero, meron pa po kasing school supplies tayong ipapamigay sa mga susunod kasi meron pa pong sponsor na humabol na nagbigay din po siya ng para sa school supply. So, meron po tayong another leg ng pamimigay ng school supplies. Yun po ang inyong abangan. Maraming salamat po ulit sa ating sponsor, si Lynn Adams. Maraming salamat at happy birthday sa iyo, Lynn, dyan sa Malta. So, sana ay may celebrate mo ng masaya ang iyong kaarawan at lagi kang mag-iingat. God bless you. And salamat sa mga support mo sa ating mga ginagawang charity works. At ganun din kay Tita Moscow. Of course, Tita Moscow, maraming salamat po sa inyong constant support. Sana po ay lagi po kayo mag-iingat at lagi po naming dalangin na kayo po ay palaging ingatan ni Lord sa inyo pong mga ginagawa. At muli mga kababayan, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po namin prayers, tayo pong lahat ay blessed ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and have a good rest of your day. Bye-bye! Bye-bye! Isang bye-bye nga po. Bye-bye! Ay, may dumating pa. Naku, may dumating pa kaso naubos na. Pero babalik po kami. Kasi meron pa po kaming ipapamigay na school supplies. Okay? Huwag po kayo malungkot. Babalik po kami kasi kukunin namin si Karen. Nasaan si Karen? Ayun si Karen. Kukunin namin si Karen. So, yun. May mga dumating pa po. Pero, ayun nga. Kasi na inubos na natin kanina yung ating lahat ng school supplies. Pero babalik po tayo. Kasi meron po tayong another sponsor naman na nagbigay ng para din sa school supplies. Yun lang po ulit. Bye-bye. Wait lang. Ayan po yung mga bata, oh. Nag-aano sila, naliligo, namamaraw. Ganyan-ganyan po ako ng bata, eh. Hubot-hubad para hindi paluin pag uwi. Sige, let's go.